Brown out bukas eh. Kaya mapilitan na ako ngayon. Kasi ito yung sikreto eh ng watawat ng Divino Verbo. Ito yung ang grupong ito, siya ang mamamahala ng pagkukan doon sa pamamahala sa Mount Zion. Sila ang nakatuka. At meron silang bandila. Anila, madalas sabihin sa akin itong mga relihiyoso na ito na hindi daw dapat akong paniwalaan. Kung tunay sa Diyos ay hindi ako dapat nagmumura. Anong gusto niyong gawin ko sa mga kurap na politiko na yan? Kakapal ng mukha niyan, kasing kapal ng mukha ng buhaya. O, pagkatapos ayaw ninyong mumurahin ko sila. Ang gusto ba ninyo yung magmamakaawa ako sa kanila? Kaya nga sabi ko wag nga kayong magbalat sibuyas. Sapagkat ang aking inilalantad ay yung masasamang gawain ng mga namumuno na siyang nagpapahirap sa mga maralita, gaya ng pagbakbak ng pintura sa isang pagpalagay mo gate ay lilitaw yung kalawang. Ang mga namumuno ay hindi sa mga araw na darating. Bagkus, natatakot sila doon sa nakatanim sa utak ko na naghihintay na makahulagpos. Kasi hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin ko Kaya nga sinasabi ko, one step ahead ako sa kanila. Oo, hindi ako nanguhula. Bagamat, nakaprograma ang aking paglalahad. At hindi rin ako nagmamadali. Kasi kung minsan nagbimisyon ka, obligado yun Kung minamasama ng kataas-taasan ang ginagawa ko, bakit patuloy pa rin ang pagiging isang nasalyo ko, nasalyo ng Panginoon? Gaya na nasusulat. Yun na ibig ko sabihin, may ugnayan pa rin kami. Gaya na nasusulat, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan, ang sa akin ay hinahanda mo. Maliwanag na ang espiritu ng katotohanan ay magsasakatawan tao. Yan ang totoo niyan. At ito yung makikita mo sa Hebreo 10:5. At yung pagiging nasaryo ko ay makikita din ninyo doon sa bilang 6:5 hanggang 8. Nagaya ng sinabi ng una ni Isaias, kung hindi nag-iwan sa atin ng isang binhi ang Panginoon ng mga hukbo, tayo ay magiging katulad sana ng Sodoma at Gomora. Maliwanag ang pagkakasabi. Isang binhi, hindi gaya ng marami. Maliwanag, isang binhi lang, hindi gaya ng marami. At yung makikita mo sa Roma 9 hanggang 9:24 ay 29. Bakit? Yun ang katanungan Gaya na nasusulat. Kaya, sabi ko nga magpalpak itong mga kwan na ito Kung wari maka-Diyos. Ito ang sinabi doon sa aklat ng Roma 3:10 hanggang 12. Walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsasalita, silang lahat ay nagsilihis.
na magkakasamang nawalaan ng kasaysayan. Ni pag namatay, paglalamayan, pagkikwentuhan, pag nailibing, nakalimutan na. Ganun lang naman ang buhay ng Pilipino eh. Ngayon, kung walang matwid at gumagawa ng mabuti, bakit ninyo ako hinahatulan? O kayo mga nagsasabing masama ako, kayo din masama rin eh. Ano pa bang pinagkaiba natin? Ang pagiging nag-iisa na nasaryo ng Panginoon ay hindi parusa. Bagamat talagang napakahirap ang pinagdadaanan ko. At hindi ito isang proseso upang ganapin ang bawat tungkulin. At maaari din maging sandata o kapangyarihan. Dangat lamang, karamihan ay natatakot na mag-isa. Kasi kailangan lang akong mag-isang kikilos dahil kung merong mga ibang kasamahan, ay lalong malalagay tayo sa alanganin. Matatagal ang trabaho. Dahil yung iba binibenta ka Ngayon, ano ang tanda na nabuksan mo ang walang hanggan? Yung katulad ng walang hanggang buhay. Talagang kailangan mabuksan ito. At ano ang mangyayari? Ang watawat ng samahang Divino Verbo ay replika lamang. Kasi kinopya nila yun nanggaling doon sa Angitaw, doon sa isang barangay doon na yung Union Espiritista Kristiyana di Pilipina, incorporada. Pero incorporada yun. Ito naman hindi Kinopya lang yung Divino Verbo. Ang ibig sabihin niya, divine verb. Yung kumikilos. At bago ito magkaroon ng kapangyarihang spiritual, ay kailangan misyonin ko. Dahil napakahiwaga itong watawat ito ng mga Divino Verbo. Yung mga ngasiwa doon sa bundok ng Siyon. Sapagkat anila, kaming lahat ay naging marumi. At lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi. Nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Tinatangay ng aming kasamaan na parang hangin. Walang tumatawag sa iyong pangalan. Ito nga yung kataas-taasan. Sino ba nakakakilala kasi? Wala. Kung hindi ko iahayag ang kanyang pangalan, ay hindi ninyo malalaman. Naggumigising upang maghawak sa iyo, sapagkat ikinubli mo ang iyong mukha sa amin. At ang iyong pinugnaw mo kami sa aming kasamaan. Yan ang makikita ninyo sa Isaiah 64, 6-7. Kasi lumalabas na yun, panayan. Yung Panginoon ng mga hukbo, ay yan ang Infinito Diyos. Anong pangalan yan? Kaya hindi ninyo din alam Kaya pagka salimuot itong kwan, kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon, walang taong maliligtas. Ngunit, alang-alang sa mga hinirang, pinaikli ng Diyos ang mga araw na iyon. Yan ang makikita ninyo doon sa 24-23. Kasi, 22. Kasi, napapansin ninyo ang bilis ng oras
Kasi nung mga bata kami, kung kami nagsasawa na kami sa laro eh. Matutulog, pagkakain matutulog, maglalaro, o pagkagising maglalaro, aabutin pa kami ng hapon. Kaya napakabilis ng oras ngayon. Maski na bumiyahe ka, kung tutusin, malapit lang yung Bicol eh. O aabutin ng 10 oras. Dati, doon sa diet nga, pag ako bumiyahe dyan, 5 oras lang eh. Kaya malaki ang pagbabago ng panahon eh. Ano ang tanda na buksan nyo nga, na nabuksan yung walang hanggan, at ano mangyayari? Yung medalyon na nagtataglay ng 1101 ay hindi kumakatawan sa taong kung kailan nagawa, kundi isang numero na pinangahawakang may kabanalan. At ang kahalagaan ng numero nito ay may katiyakang tungo sa pagkakaroon ng magandang epekto sa buhay ng mga tao. Ngunit kailangan mapag-aralan mong makagawa ng mga makabuluhang bagay at pagsisikap sa nakatakdang oras hanggang sa lahat na sa gabal ay mawala. Yung daan ay maging malinis. Yun na nga, natapos na yung misyon ko. Nalinis ko na. Kaya kung kukunin mo, yung yan, yung sinasabi sa aklat Isaiah 45 na yung Ethiopia, yung Ehipto, pagkatapos yung Sabyo. Yung Sabyo, mga matatangkad na tao yan. Maaring itim, maaring puti. Pero yung Ehipto, ayan yung mga anting-anting. Ngayon, yung Ethiopia, ayan yung mga religion. Ang numerong 1101 ay isang paalaala mula sa San Sinukob upang manatiling positibo. At umaasang magkakaroon ng pagbabago ang buhay ng sangkatauhan. Marapat lang magtiwala tayo sa mga pagbabago tungo sa mas mataas na layunin. Gayon din tungo sa katuparan. Kailangan yakapin natin ang panimula ng pagbabago na may kumpiyansa. Magtiwala tayo. At sigasig, pagka nalaman natin na ang umaalalay sa atin ay yung kabanalan sa bawat hakbang na dadaanan natin. Kasi yung iba yung medalyon na yun akala nila anting-anting eh. Yung una kong nahawakan yan nung panahon nung kay Duterte, ay yung panahon na mga kaibigan ko pa si Rodel, yung taga-Kasiguran. Isa siyang ng operator ng ng loader eh. Ibinigay ko sa kanya yan. Pero hindi niya binigyan halaga eh. Kaya nawala sa kanya. Ngayon napunta yan sa Bicol, doon sa Baaw. Nagtaka nga ako nung makita ko, saan galing yan kako? Meron daw tumataya sa kanya dahil nagpapataya ito ng loto noon na naiwan daw yung lukbutan niya, naiwan ng matanda. Hindi ako kumikibo. At yun, matagal daw niya hinahanap yun, yung matanda na yun, hindi na bumalik. Kaya yun, itinabi niya. Yan ang kwento niya sa akin. At nakita ko, ngayon, ang ginawa ko, kinunan ko ng litrato at yung sa may susi ng watawat ng Divino Verbo, ay yun ang ipinaborda ko. Yung na yan.
may 11:01. Habang minamasdan mo kasi itong kuneto, watawat ng Divino Verbo, ay mag-aalingaw-ngaw ang iyong boses sapagkat ito ay magiging hudyat ng espiritual na kamalayan na nagpapalakas upang magkaroon ng kaliwanagan ang ating buhay. Dito natin malalaman ang layunin na may misyon ang iyong kaluluwa. Kung magkagayon, ang positibong inihiya tungo sa iyo, mahalaga na ipagpatuloy ang mga bagay na ito at buong pusong magtitiwala at positibong pag-iisip upang makamtan ang layunin ng buhay. Kaya napaka-kwan nito napakahalaga itong kwan na ito, itong 11:01. Parang kwan ito parang numero ito ng Diyos Oh. May kaugnayan kaya ito doon sa kwan? Talagang may kaugnayan kaya ito doon sa pagwawakas ng mga kasamaan? Mahirap kasing ituntunin Hindi natin basta-basta makakuan. Kasi kung magmamadali ka, dahil na makukang ka niya, magkakamali ka. Ngayon, saan nakabatay itong kuan na ito? Yung kuan nito, paglitaw nito, yung hudyat nito talagang napakahalaga Ang pangitain ito pinakita kay Daniel, ngunit hindi niya maunawaan. Kaya ang nagpaliwanag sa kanya si Gabriel, yung anghel. Ang naging kwampa dito, hindi rin gaano kwan ni Gabriel kung kailan ito magaganap, itong pangitain na ito na pinakita kay Daniel. Ito yung 70 linggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin ang kasamaan at upang dalhin ang walang hanggang katwiran. Kaya nga walang hanggan yun ang binuksan, yung walang hanggan. Upang tatakan ang pangitain at panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Sino yung kabanal-banalan na yan? Hindi natin alam. Kasi yung Panginoon ng mga hukbo, yung Panginoon ng mga hukbo, yan ang infinito Diyos. Samantala yung espiritu ng katotohanan, yan ay spiritual yan. Kaya nga may kung tayo na mayroon din abakada. Abakada. Yan, sinasabi ko sa inyo na iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isinuli at itinayo ang Jerusalem sa pinahiran ng prinsipe, magiging 7 sanlinggo. Yan, yung 7 sanlinggo na yan. Talagang, kung ganun, kung ikukuha natin, yung ipinakita doon sa bandila, yung sa watawat ng Divino Verbo, na September 21, 2025, kailangan umatras tayo ng upang malaman natin kung kailan magsisimula. Kasi 7 sanlinggo at 60
linggo, ito'y matatayo muli. O di, yung bundok ng Sion ngayon. Yan ang sinasabi ko, uumpisahan na yan. Na may lansangan at kuta. Sa makatwid baga, sa mga panahon na mabagabag. Tignan ninyo nangyayari ngayon. Talagang panahon ng kakagulo. Ito lang naman Amerika at saka China ang magulo eh. Kasi nagkaisa yan. Yung Grupo 5 na yan, kinukuan lang yan. Yung ibig ko sabihin, yan ang ginawang kuta ni Marcos kasama na yung Vatican. Yung Vatican ay yan ang magmumonitor ng mga pera ng Central Bank. Kung ilan ang dapat nilang i-imprenta. Pero dito sa atin, bukod doon sa polymer, meron pa tayong peso. Pagkatapos, nag-i-imprenta pa ng dollar. Diyan ngayon nagkakagulo ang Amerika. Kasi kinukan lang nila na yung property tax eh. Ang dinadahilan nila, hindi totoo yun. Kaya bumabagsak ang Amerika dahil nag-i-imprenta ang Bangko Sentral dito ng dollar. Pagkatapos, ang nag-i-imprenta naman ng polymer natin na ginagamit ng pananalapi natin kasama yung ng Central Bank ay yung nagmumula sa Hong Kong, Shanghai. Na nakabase doon sa England, sinasabi lang nilang na sa Canada ini-imprenta eh. Mali yun. Doon nila ini-imprenta. At saka, yan lang naman yung pera na yan lang ang polymer na ginagamit nila eh. Kaya hindi tunay na pera yan. Yan putang nilang Marcos na ito eh. Ito talaga ang Antikristo eh. Dahil pinamumunuan niya eh. Yung lahat ng kaguluhan dito sa natin eh. Dito sa bayan natin eh. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami. Sa isang sanglinggo. Yun na nga ang sinasabi ko. Mula doon sa ipinakita na September 21, pagkatapos 2025, iuurong natin ngayon. Papatak ngayon sa September 13. Pero yung 13 na yan ay numero pa rin yan ng Diyos dahil yung naging anak ni Jacob o Israel ay 13. Nag-iisang babae. Ito yung si Dina. At kanyang ipapatigil ang hain at handog. Digiba, magigiba na ang kwan. Sino ba dapat masunod? Di yung kataas-taasan, patitigil na niya yan dahil walang kakwenta-kwenta yan. At lumalabas na ngayon yung mga kapalpakan ng mga Romano, yung Vatican. Ang nagbubulgar niyan ay si Papleo. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira. Sino ngayon ang maninira ng ekonomiya natin? Di yung Marcos. Sinuhulan niya ng sinuhulan itong mga kwan na ito. Dahil alam nilang nag-i-imprenta ng pera dito sa kwan. Kaya napakaraming pera pagkatapos sasabihin na uutang sa Korea. Ulol, putang ina ka. Kung ano-anong palabas mo. Tarantado ka. Alam niyo kung mula nung panahon ni Pinoy, dumaan kay Duterte at saka kay Kwan. Kaya nagsiyaman yan eh. Pagkatapos pagtatanggol pa ninyo si Duterte, yung inimprentang dollar, pinalabas ni Duterte na XDR. Special Drawing Reserve na ikinwan ng IMF. Pero sa bandang huli na pag-aralan ko na talagang walang XDR, kundi nag-i-imprenta ng dollar mula pa nung kay Pinoy. Kaya nga si Pinoy, porkit hindi nakaperma doon, kaya ginawaan nila ng issue na hiyain siya. Ito nga yung
yung SAP 44. Walang kasalanan si Pinoy dyan. Ang may kasalanan dyan, mga maharlikang general. Sabi nga nung katabi lang daw, hindi naman yung military, yung kampo ng military, kakwan din hindi daw, nagarinig nilang putukan, pero pinigilan daw sila. Kung sino yung batalyon na yun. Ikaw Magalong, bakit hindi ka nagreklamo doon tungkol sa ginawa ni Purisima? Nakaplotin siya. Kaya hindi ko pinagpapaniwalaan si Magalong dahil maharlikang general yan Walang maharlikang general na hindi nakatikim ng mga pabaon. Kaya yung mga pinaggagawa ninyo Ngayon, saan makikita yung na yan? Kaya yung galit na yan, yung puot ng pagkapasya ay mabubuo sa ang puot sa maninira. Ayan, mag-ingat ka na ngayon. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga sinasabihan ko kayo, kung mga politiko ang nagyayakag sa inyo, pagkatapos mga military magyayakag sa inyo na mag-alsa, huwag ninyong paniwalaan yan. Sinasabi ko sa inyo, dahil EDSA 1, EDSA 2, walang nangyari. Sila pa rin. Huwag kayong kumandyan, huwag ninyong patulan yan. Pag ginayakaya kayo, hayaan ninyo yung kataas-taasan ng gagawa ng paraan. Dahil yan, sila na ngayon na nag-aaway-away. Nagtatrabaho ng espiritu ng katotohanan Ngayon, kung ang ipinakita na yung September 21, 2025 na pangitain doon sa bandila ng sa watawat ng Divino Verbo ay ganito. Kung September 9, pagkatapos 2025, kung susumay mo yung 2025, 9 din. Kaya kung ikuka mo, 3 times 3 equals 9. Dito 2 plus 2 plus 5, di 9 din. Ngayon, ang hahatulan dyan, yung espiritu. Yung espiritu ang hahatulan. Ngayon, sa gitna, 21, di 777. Yan 77 na yan, ay may ikikwan din yan. Yan ang numero ng spiritual wonder boy. Na ang kanyan, yung 7 letra ng kanyang pangalan, kanyang yung first name niya, yung middle name at saka yung last name, talagang magpipito-pito yan. Kaya diyan ang nakabatay ngayon yung spiritual wonder boy. At saka ang hahatulan ngayon, dahil lalabas ang hahatulan nitong spiritual wonder boy, yung 777 ay itong espiritu nung alaala, yung kay Marcos. TBM, yan nga sabi. Pagkatapos, yung hahatulan din niya, itong espiritu ng ng BBM, yung maninira Talagang sinisira niya ekonomiya ng buong mundo. Nakibagay din ako dyan Pero siya, ang paninira niya. Ngayon, anong gagawin ni Trump? Ang ganito ang gagawin ni Trump. Yung ginto ay tataasan niya halaga. Kasi yung mga dollar na yan yung old money, yung treasury note na kwan. Ngayon, ang problema ng Amerika, binayaran niya yung China na wala akong perma. Binayaran yung Japan na wala din akong perma. Binayaran yung Singapore na wala din akong perma. Di nangangahulugan, sisingilin ko pa rin sila. Kaya ang gagawin niya, ang dollar magkakahalaga ng 20,000. Huwag natin hayaan muna yung gulo-gulo na yan. Hayaan natin. Bahala yung kataas-taasan na gagawa para sa atin. Dahil nga dyan sa paglitaw ng 1101. Na-misyon ko yan.
Kinuha ko lahat ng mga karumihan doon sa Aritaw. Isang barangay yun eh. Bandang Silangan eh. Pangalawa sa pinakahuli. Oh. Doon akala ko malapit, ang layo pala eh. Papuntang bundok na yun. Kaya yun ang nakuha kong kwan dyan. Ang karumihan na yan. Kaya dapat yan, 333 dapat. Hindi lumitaw. Kaya 3 times 3 equals 9. Kaya may isang 3 pa. 27 dapat yan. O, pagkatapos ganun din yung 9 doon, 3 times 3 dapat 27 yan. Pero kasi dahil hahatulan, kung ibabatay natin sa uro, plata, mata, o, yung pangatlo ay kahatulan. Ganun din dun sa kwan na yan, dun sa taon na 2025, yung magiging kahatulan din kung ibabatay natin sa uro, plata, mata. Ngayon, itong 777 na ito, yan ang alam kong magiging edad nung kwan eh, nung nakasunod sa akin eh, na yung Panginoon hukbo na magsasakatawan tao na. Oo. Kaya siya na mamumuno. Kaya nga sabi mo, huwag natin masyadong papatulan yung mga panawagan ng pagkatapos ang yabang nito ka-Eric na ito. Oh, ano bang trabaho mo? Tarantado ka. Oh, hindi ba double agent ka? Oh. Kung ano ang pasabi ng military sa MPA, dadaan muna sa iyo, ikaw magpupunta doon. Kung ano din pasabi ng MPA sa yun din. Ikaw sasabihin sa iyo para ikaw din ang magkuhan sa kampo. O hindi ba totoo? Putang ina ka, tumataba ka na lang dyan para kang baboy. Kaya nga, napakahirap itong mga ganitong kuhan. Ngayon, tapos na ang trabaho ko, nalinis na ang daan. Dahil nga doon sa Ethiopia, doon sa Ehipto, at saka yung Sabio. Lahat yan sila ay para tanikalaan. Magdadala na sila ng regalo sa atin. Kaya lang, doon sa mission vision ng divine law, ay talagang mahigpit. Kasi pag nakatanggap yung mahirap, meron diyang pagsugal, pag-iinom, nagyayabang na dahil nakatanggap. Kasi yung iba hindi nakatanggap, parang tinatakaw. O, kaya dyan na, ngayon, bago kayo permahan, yan, bago kayo mabigyan, piperma muna kayo na kung dadalhin ninyo sa masama, yung ganyang palibasay banal yan, divine nga eh, dadalhin ninyo sa hindi tama, ay kayo makukuhan. Mawawalaan na kayo ng karapatan, ng biyaya ng Panginoon. Yan na lang masasabi ko. Kahit anong gawin nyo, kahit lumuha kayo sa bato, minsan lang magkamali, tigil na. Kaya nga sabi ko, kailangan gamitin dito yung kamay na bakal. O, sige na.